Ang Titan Ultra ay marami ang draft picks dito sa susunod na draft. Actually, 5 yan. Isang first round draft pick at 4 yung second round draft picks nila. At yan ang dahilan kung bakit sila ngayon ay kinakausap na ng Magnolia Hotshots. Maraming trade assets ang Magnolia na pwedeng ibigay dito sa Titan Ultra, kabilang na si Rom De La Rosa, si Chris Kuhn, pati na of course si Peter Alfaro, si Rafi Verano, maski na itong big man na si James Laput. Kahit sino man dyan ay pwedeng gamiting trade asset ang Magnolia para makakuha yung first round draft pick nitong Titan, o di kaya naman isa dun sa, o kahit na dalawa dun sa second round draft picks nila. Dahil maraming draft picks ang Titan Ultra, alam nila na po pwede nilang gamitin yan pang trade, at alam din yan ng Magnolia. Kaya nga ngayon itong Magnolia gustong makuha yung draft picks nitong Titan Ultra. Tignan na lang natin kung magkakaroon sila ng kasunduan dyan. Dahil syempre kung ikaw naman itong Magnolia, iyan talaga yung iniintay mong mangyari. Talagang mas maganda na makuha mo yung mga nasabing draft picks para magkaroon ka ng mga bagong players. Ngayon naman, yung mga players ng Magnolia na hindi nagagamit, iyan yung katatanggalin na talaga nila doon sa kanilang roster. At yan naman talaga yung aasahan natin na gagawin nitong si Coach Tim Cone. Kung sa bagay, di na nakapagtataka dahil talaga namang alam natin na matagal na ni Coach L.A. Tenorio rather. Kung sa bagay, alam na natin na matagal na binabalak talaga ng management yung ganito. Kaya yung pagkuha sa mga nabanggit na players, abay inaasahan na natin. Dito sa darating na draft, maraming mga top talents na sasali. Kaya nga iniintay na lang natin kung sino-sino yung mga pangalan na sasali sa draft para iyan naman yung mga posibleng makuha ng Magnolia. Yan ang magdedetermina kung sino-sino yung mga kukunin ng Magnolia dito sa darating na draft, at kung sino-sino rin yung mga matitrade. Pero asahan natin na baka si Rom De La Rosa at si Chris Kuhn ay kabilang doon sa mga posible na bitawan nitong hotshots para dyan. Samantala naman, itong Blackwater Bossing daw ay isa doon sa mga teams na pinag-iinteresan itong Converge FiberXers na kausapin. Mukhang gusto raw ng Blackwater Bossing na makuha itong si Alex Stockton mula sa Converge, at baka willing silang i-trade si Cedric Barefield. Si Barefield ay matunog ang pangalan sa mga trades, lalo na at palagi na-eliminate itong Blackwater Bossing. Siyempre, kapag na-eliminate yung team, madalas na babalita na meron daw mga players na gusto nang umalis dyan. At itong si Barefield, isa raw doon sa mga gustong makuha ng Converge para maipares dito kay Alex Stockton, o rather kay Mikey Williams. So, yung bang Barefield at Stockton trade fair? Sa tingin ko fair naman yan. Maganda pa rin naman ang nilalaro ni Alex Stockton at maganda contribution niya dito sa Converge FiberXers. Pero mas bagay sa kanila si Cedric Barefield. Kaya sa tingin ko magiging isa to sa mga trades talaga na po pwede nating masabi na patas at talagang makakatulong sa parehong koponan. Pero ang magiging problema lang dito ay kung pakakawalan ng Blackwater si Barefield sa Converge kapalit ni Stockton. Kasi alam natin, ang daming mga teams mula sa SMC hanggang sa TNT na interesado dito kay Cedric Barefield. Kaya nga yan, yung pag-aaralan ng Converge. Siyempre, ang Blackwater Bossing, titignan muna niyan yung mga offer sa iba't ibang mga team bago nila pakawalan nito si Barefield. Kung sino yung pinakamaganda offer, doon nila ibibigay yan. Pero sabi nga nung iba, may preference talaga itong Blackwater Bossing sa MVP group. Kaya asahan natin na baka dyan talaga mapunta. Pero kung ikaw naman ang Converge FiberXs, wala namang mawawala sa'yo kung susubukan mo na kunin itong si Cedric Barefield. At in fairness, fair naman yung ino-offer nilang trade na kapalit si Alex Stockton. Kaya kinakailangan na lang nating abangan kung ang nasabing usapan ba at transaksyon ay matutupad.